nakatira ang mga hayop sa kung saan, sa inyong bahay, kapitbahay, at sa pamahalaan. Ang iba pa ay nakatira sa Okay, ang lupit ng sinabi niya nito. So, ito po mga kapatid. So, welcome sa inyong lahat. So, itong video na bibigyan natin ng reaction video nga ngayong araw na ito ay hindi ko pa ito napapanood. So, mula sa channel ni Soksay, Mr. Soksay TV. So, kung trip mo ang ganitong klaseng video niya ay mag-subscribe ka na kay Mr. Soksay TV at wag mo na rin kalimutan mag-click the notification bell para updated ka lahat sa mga video na i-upload niya. So mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Team Tiger Shark. So ito kasi ganyan ang pinangalan ko kasi iba-iba, sari-sari dito ang ating vlog dito. Mayroon tayong reaction video, mayroon tayong self-defense video at kahit ano pa dyan. So bibigyan natin ang reaction video, reaction video tong ano ni Soksay TV. So mga hayop na kayang tumira sa ano sa bulkan, napakainit na bulkan. So bibigyan lang natin to ng reaction video at commentary section. So kung may comment kayo sa baba, mag-comment lang kayo at ano nitan, magre-reply tayo diyan. So wala na ano pang hinihintay natin? Wala na naman tayong hinihintay. Simulan na natin. Kubatan, katubigan, kalupaan, at bulkan. Alam niyo ba na may mga hayop pala na kayang tumira sa napakainit na temperatura ng bulkan? Ano-anong mga hayop ito? At bakit kaya nilang tumagal sa tindi ng init ng bulkan? Hey! Anong oras na? It's aral time sa Soksay TV. Oras na para matuto. So siguro kaya nilang tumira sa napakainit ng bulkan kasi siguro hindi sila katulad ng hindi sila katulad ng hayop dito sa mga kakahuyan dito sa sa napakainit na bulkan. Hindi nila kayang tumira doon, pero kaya nilang tumira sa may mga tubig-tubig. Pero itong mga hayop na tumira sa napakainit na bulkan ay siguro makakapal ang makakapal ang mga balak nila. Siguro sila hindi sila madaling mauhaw. Hindi katulad ng mga hayop na mga baka, na mga manok, mga aso nakatira na nasa paligid-ligid lang ng bahay. Hindi sila nakatira sa mainit na bulkan kasi hindi nila kaya doon. Lalo na yung mga kalabaw, mga baka. So gusto talaga nilang madaling mauhaw sila kasi puro tubig ang kanilang katawan Pero hindi sila katulad ng nakatira doon sa napakainit na bundok. Kaya mag-subscribe ka na kay Soksay TV. So, malalaman natin kung ano-ano tong mga hayop na nakatira sa napakainit na bulkan. So pasensya na po kayo sa salita ko yun mga kapatid kasi Bisaya kasi ako So hindi ako masyadong marunong mag straight ng salitang Tagalog, kaya pinipilit ko na lang at pinapractice ko na lang. Ng bagong kaalaman at sa video ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na kayang tumira sa bulkan. Number 10, Crater Star. Ang hayop na ito ay natatagpuan sa ilalim ng dagat at nakatira sa mga volcanic belt. Tinatawag din itong Serpent Star dahil sa mabilis na paggalaw ng mga galamay nito na parang ahas. Mukha din itong starfish na ang madalas nilang kainin ay algae, mga halamang dagat at planktons. Ang Crater Star ay kayang tumira sa mga bulkan sa ilalim ng dagat. Number 9, Scalyfoot Snail. Ang snail na ito ay may matitibay na shell bilang pangdepensa at may matatalim na paa na pang-opensa. Ginagamit din nila ito upang makakapit ng mahigpit na kahit siya ay bumitaw na.
Ang ibang skellyfoot snail ay malalaki at hindi nila alintana ang mababang level ng oxygen. Kaya nila kahit ang acidic na tubig, mataas na pressure at sobrang init na temperatura sa loob ng bulkan. Number 8, lava cricket. Maliliit lamang ang hayop na ito. Tinawag silang lava cricket dahil madalas silang makita sa mga lava ng mga bulkan sa Hawaii. Ganito katindi at katibay ang nilalang na ito na kahit napakainit sa lava na inilalabas ng bulkan ay kaya pa rin nilang mabuhay. Number 7, six-gill stingray. Ang six-gill stingray ay mas pinipiling tumira sa bulkan. Sana all pinipili. Malapit sila sa bulkan kahit napakainit dito upang maprotektahan nila ang kanilang sarili laban sa ibang species na kanilang kalaban. Ang six-gill stingray ay kilala rin bilang goblin of the sea na kumakain ng mga uod, maliliit na ahas, mga hipon at iba pa. Kaya nilang mabuhay sa loob ng mga bulkan, lalo na sa lugar ng Papua New Guinea kahit sobrang init at mausok ang bulkan. Number 6, tube worm. Ang tube worm ay kayang tumira kahit napakatindi ng ibinubugang asupre sa bunganga ng bulkan sa karagatang Pasipiko na may lalim na 8,000 feet. Ang tube worm ay So napakatalino talaga nito ni Suksay TV, no? So pwede nyo siyang itong 10 hayop na kayang tumira sa napakainit na bulkan. So pwede nyo itong ilista sa inyong mga notebook, lalo na dito sa mga sa mga estudyante. Tapos kung tatanungin sila, so kung anong hayop ang kayang tumira sa, kung tatanungin sila ng guro nila, kung anong hayop ang nakatira sa sa mainit na bulkan. Tapos wala kang alam. Wala kang alam. Meron bang meron, siyempre meron. Ito na nga, binidyo na nga ito ni Suksay TV para malaman nyo, madagdagan ang kalaman nyo. Kaya ito, ilista nyo ito sa inyong mga notebook. Take note nyo to para kung tanungin kayo kung anong mga hayop nang nakatira sa napakainit na bulkan, ay alam nyo. Marami kayong isasagot. Kasi bagong kaalaman ito ni Suksay TV. Kumukuha ng pagkain at enerhiya mula sa mga bakterya sa kanilang katawan at ganoon din ang bakterya na kumukuha ng pagkain sa tube worm na ang tawag sa ganitong relasyon ay symbiosis, kung saan ang parehong organism ay mutually beneficial relationship. Buti pa ang bakterya at bulating ito in relationship. Kidding aside, kung sakali na mawala ang init ng temperatura na mula sa bulkan, maaari ding mamatay o mawala ang mga tube worm dahil kailangan nila ang init ng temperatura upang sila ay mabuhay. Number 5, Louis shrimp. Ang Louis shrimp ay isang uri ng hipon na kayang mabuhay sa underground volcano. Madalas itong nasa bulkan dahil dito matatagpuan ang kanilang pagkain. Kinakain nila ay mga maliliit na parte ng mga namatay na hayop. Wala namang ibang nakapupunta dito dahil sa init ng bulkan. Kaya sa pagkain, sila na ang nagmumukbang. Yakan-yakan ng mga hipon na ito ang tumira sa napakainit ng bulkan sa ilalim ng tubig. Number 4, sleeper shark. Natatakutan ng mga sleeper shark dahil kinakain nila ang anumang hayop na kanilang madaanan sa ilalim ng tubig, lalo na ang maliliit na isda, bugita, pusit at iba pa. Ayon sa pag-aaral, may nakitang sleeper shark sa underground volcano sa Solomon Island. Kahit napakainit ng mga bulkan sa ilalim ng tubig ay nakamamanga na kaya nilang maka-adapt. Number 3, lesser flamingos. Ang mga flamingos ay kilala sa kanilang bright pink feathers at malaes na hugis na liig. May mahahabang paa na palaging nakataas ang isa kahit na Para siyang wild duck. Okay, ang taas lang ang sungo pa.
ito ang parang yung kapag may mga bulok, may mga patay na mga pating dyan na mga penguin. So, sila siguro ang ito, umaatake itong ganitong klase mga parang tikling para siyang napakataas ng legs niya ito, napakataas ng sungo ng niya, ng cock ng niya dito, ng sungo niya dito. Tumulong pa sila. Ginagawa daw nila ito upang makakonsumo ng maayos sa body heat sa tubig. Speaking of heat, alam niyo ba na ang mga flamingo sa Tanzania ay nakatira sa isa sa pinakaaktibong bulkan sa Africa na napaliligiran pa ng pinaka-toxic water sa buong mundo? Ito ang Lake Natron, ang lawang nakalalason at kayang gawing bato ang lahat ng lumubog dito. Dahil ang tubig ay may mataas na pH level at literal na kumukulong lawa na umaabot sa mahigit 104 degrees Celsius. Para siyang lawang apoy. Para siyang impyerno. Pero sa impyerno, mas masahol pa to sa hindi, ang impyerno mas masahol pa kaysa sa ganito. Kasi ito, nasa mundo lang natin to pero ang impyerno wala pang nakakaalam kung saan ang impyerno, pero mas mainit doon kaysa sa napakainit na tubig dito sa ating mundo. Doble pa. Kailangan magpakabait tayo para hindi tayo maitatapon sa impyerno. Kasi dito sa mundo ganyan man po lang kumukulong tubig. Ganyan mo po lang ang ang ituturo mo sa kumukulong tubig, napakainit na. Lalo pa kaya diyan sa impyerno. Kaya magpakabait tayo para hindi tayo hindi mapasok ang ating kaluluwa sa langit at hindi tayo itapon sa impyerno. Dahil sa init ng bulkan at nakalalasong lawa, hindi na kayang mabuhay ng halos halaman, tao at hayop dito, maliban sa lesser flamingo. Ang nakamamatay na lawa at napakainit ng bulkan ay ginawang tirahan ng milyon-milyong flamingos. Number 2, thermophile. Ang thermophile ay isang uri ng organismo na ang iba sa kanila ay nakatira mismo sa loob ng bulkan. Mas pinipili nilang tirahan ang napakainit na kondisyon ng bulkan kahit pa ito ay sa Yellowstone na itinuturing sa kasaysayan na supervolcano. Nakakaya nilang tumira sa napakainit na bulkan dahil sa kanilang unique enzymes. At ang ating number 1, hammerhead shark. Ang Kabachi ay isang aktibong submarine volcano na matatagpuan sa Solomon Island na pinuntahan ng mga mananaliksik noong 2015 upang pag-aralan ang nasabing bulkan. At dahil mapanganib ang lumapit sa aktibong bulkan na ito, minabuti ng international team na maghulog na lang ng isang robot na may kamera. Sa di inaasahang pagkakataon, hindi lang buhay na bulkan ang kanilang namataan, kundi lamang dagat na nabubuhay mismo sa bulkan. Ang kanilang nakita ay crabs, stingrays at pating. Ayon sa kanila, dalawang uri ng pating ang kanilang nakita, ang hammerhead shark at silky shark na nabubuhay sa crater ng bulkan. Kaya dahil dito, binansagan nila ang bulkan ng Apache na Sharknado. Sa mga nabanggit na hayop na tumitira sa bulkan, saan ka napabilib? E-komento mo naman dito sa ibaba. Paki-like ang video, mag-subscribe, at maraming salamat sa panonood. Kasoksay! So itong video na ito, bago ko pa lang ito napanood ngayon. Tapos kaya rin nagbibigay ako ng reaction video natin ngayon. So meron na naman tayong nadagdag na kaalaman kung anong mga hayop ang nabubuhay sa mainit na bulkan at anong hayop ang nabubuhay rin sa malamig na temperatura. So mga 10 hayop to na nabubuhay sa napakainit na bulkan. So ayan,
ito. So sana nagustuhan nyo ang aking record reaction video natin ngayon mga kapatid. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe kung trip nyo, kung like nyo ang video ni Suksay TV. So huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Kaya makita-kita tayo sa next reaction video natin. So mag-ano talaga ako, magbibiyasa, mag-i-eksperto ako sa pagsasalita ng Tagalog, pag-i-explain para sa susunod, magaling na ako magsalita. So pasensya na po mga kapatid, at ako po si Dexter Braganza. Mag-iingat po kayo lahat at salamat po sa inyong panonood.